Magandang araw po mga Kapinoy. Ang makulimlim dito sa amin lugar. So, lamig pa rin, 43 degrees Fahrenheit. Araw ng Miyerkules, March 27. Alas 7 ng umaga, papasok ng trabaho. So, meron pong malaking pasabog itong si Harry Roque. Siya po yung dating press secretary noong panahon ni Duterte. Ano? So, inamin niya ang matagal na nating hinala na ang Duterte administration ang talagang nakipagkasundo sa China na i-maintain ang status quo. Ibig sabihin, i-maintain ang status quo sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, kasama po diyan na pabayaan na wag nang magdala ng mga provisions para patibayan ang ating BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Na andun yun ang pinakang ating outpost sa West Philippine Sea. So parang pumayag na si Duterte na during the time na wag nang patibayin yon at papabayaan ng mabulok. So, okay, so matagal na po nating alam yan. Kaya lang hindi natin makumpirma. Pero yan lang naman po ang maaaring gumawa niyan sa mga nag-past presidents. Okay, so ano ang implikasyon ngayon na napatunayan na natin na sila ang gumawa at nakipagkasundo sa China. So, ang unang-una po ay nalaman natin na napakarami mga palang sikreto na ginawa itong si Duterte nung panahong yun na hindi maganda para sa ating bansa. Katulad na lang itong pangyayaring ito. Para na rin pong sinabi ni Duterte na at binigyan ng paninindigan ang China na sinasabing meron silang say sa ating West Philippine Sea o sa Exclusive Economic Zone. Para bang ganito yan eh. Dalawang magkapit-bahay na merong bakod, nagpatayo ng bakod yung isa, para protektahan yung kanyang property. Ito namang kapitbahay niya na isa, si kapitbahay B, ay ayaw noong bakod na yon. So, sabi ni, binubuli ngayon ni kapitbahay B, si kapitbahay A. Sabi niya, alisin niyo yung bakod na yan. Ay di sabi naman, parang si kapitbahay B, sabi niya, sige, pababayaan ko na lang mabulok yan. Pag nabulok na yan, ay hindi ko na ayusin. Parang ganun, So binigyan natin ng karapatan o binigyan ng karapatan ni kapitbahay A na ang kapitbahay B na doon tungkol doon sa ating sa kanilang property. Parang ganun po ang nangyari. So parang binigyan natin ng karapatan ng China na magsalita tungkol sa ating mga dapat gawin sa West Philippine Sea. Right? It is as if we're giving them the power to intrude to our territories. Tama? Ay masaklap po yan, Hindi yan treason, pero dahil wala naman tayo sa gera, hindi yan, hindi ko masasabi na treason yan na ginawa ni Duterte. Pero parang ikinagkanulo po niya ang sovereignty ng Pilipinas. Siya pa yung sinasabi niya na we have to protect our sovereignty. Pero ano palang ginawa niya? Ibinenta niya ang Pilipinas. Hindi natin alam kung may bayad o wala. Pero sa ngayon, ay talagang sinabi ng company nila Duterte na sila mismo ang nag-enter into a gentleman's agreement. By the mere fact that when we say gentleman's agreement, so ibig sabihin po nun walang kasulatan, Walang kasulatan. So hindi natin malaman kung ano ang
ang boundaries ng agreement na yon. Kasi nga, salitaan lang eh. Ano? Hindi po ganyan ang agreement sa international law. Ano, lahat po ay nasusulat. Dahil nga po, dapat ang agreement na pinasok ng isang administrasyon ay susundin ng mga sumusunod na administrasyon. Pero when it comes to this kind of agreement, ano ang parameters ng agreement na yon? So, hindi natin alam. It's all hearsay. Kung ano yung parameters. Pero ang maliwanag ay namin nila na sila na ang pumasok sa agreement na yon. Kung ano man yung agreement na yon at kung hanggang saan yung agreement na yon, hindi natin alam. Ano? Gentleman's agreement. Dalawang tao. Pareho ba silang gentleman? Si Siba ay gentleman? Si Duterte ba ay gentleman? Si Duterte na sinasabing na siya mismo ang nagsalita na ang mga naniniwala sa kanya ay buwang. Di ba? Ewan ko bakit nga na maraming naniwala dyan. Pero siya na mismo ang nagsabi na nung panahon niya na ang naniwala sa kanya ay buwang. Alam niyo ba ang buwang? Loko, sira ang ulo, walang sariling pag-iisip. Ano? So, ito naman si C. Gentleman ba siya? Hindi rin. Dahil alam niyo kung bakit. Nung panahon na gumagawa sila ng mga estruktura sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Alright? Ang sabi niya yun daw po ay mga pahingahan lang ng mga mangingisda nila. Aba, anong nangyari? Hindi po. Ginawa nilang na-militarize na yung mga islands na yon. Ibig sabihin, sinunod ba niya ang salita niya? Siya ba ay gentleman? Hindi rin. So, yung gentleman's agreement na pinasok ni C at ni Duterte ay hindi natin masasabing gentleman's agreement because they are not both gentlemen. Gentlemen should abide by their words, their promise. Yan po ang gentleman. So, wala pa rin gentleman's agreement. Bali, wala. Ano? Pero, by the mere fact na sila ay pumasok sa ganyan, si Duterte ay pumasok sa ganyan, ay napakamalaki pong pagkakamali. Ano? Kaya pala po talagang tahimik na tahimik ang mga Duterte sa mga nangyayari sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea. Ano? Kaya sila tahimik dahil sila ang may kagagawan. Kung bakit ganyan ang inaasal ng China. Pero hindi pa rin po tama ang ginagawa ng China. Ano? Dahil hindi kanila ang West Philippine Sea. Ano? Hindi po kanila. Inuulit ko. Hindi po ako mananawang magsabi sa inyo na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Base yan sa historical rights natin at sa international law. Meron po tayong desisyon na ating pinanghahawakan na tayo'y nanalo sa Permanent Court of Arbitration at yan po ay lumabas noong July 2016. Ano po? Hindi po yan mere scrap of paper, yan po ay totoo. Ano? So, sa mga taong makakapakinig dito, again, matuto na po tayo sa mga taong nagbabalat kayo, ano? Na mga iniluluklok natin sa kapangyarihan. Huwag naman po na tayong maniwala sa kanila. Tingnan po natin ang pagkatao ng mga yan. Ano? Matuto na po tayo. Napakarami ng mga magagaling na tao nakaligtas ang hindi natin napili, hindi natin napili para mamuno sa ating bayan. Ewan ko ba kung bakit tayo ganito. Ano? Okay? So, magandang araw po muli. Hanggang sa muli.
Okay, mga kapinoy, pauwi na po ako ngayon, ano? The same day. Alas 5, alas 5 ng hapon at medyo maulan. Maulan ngayon, no? So, tuloy natin ang naunsya mi kanina. So, tungkol sa nabalitaan nga natin sa nainamin na ni Harry Roque, no? Na it was Duterte or the administration of Duterte who entered into a gentleman's agreement with the Chinese. So pinag-iisipan ko ho yan maghapon. Talaga namang uh, the mere act of entering into a gentleman's agreement, parang binigyan ni Duterte ng karapatan ang China manghibasok sa ating teritoryo. Yan po ay a violation of our sovereignty. Yan po. So, ang iniisip ko ngayon, I'm just thinking aloud, na hindi kaya dapat na magkaroon ng investigasyon base sa pag-amin ni nitong si Harry Roque. Hindi kaya dapat magkaroon ng investigasyon is either from the Senate or from the House of Representatives or even both, no? In aid of legislation, dapat maimbestigahan itong pagpasok ni Duterte sa sa isang agreement, sa isang gentleman agreement with the Chinese regarding this, Pwede po yang na maging subject of a bill para naman maipaliwanag nila kung ano ang nangyari talaga at sa ano ang sakop or extent ng gentleman's agreement na yan. In that way, we the Senate or the House of Representatives can devise a law on how to prevent this in the future, or even if it is allowed under our constitution to for our government to enter into an agreement with another country regarding the use of our territory. Posible po yun, ha? I think that's a good topic for a bill. So in that way, itong si Duterte, yung ama, ha, hindi yung anak. Kasi yung anak, ano ba naman ang alam ng anak? Mukhang nagmamaang-maangan. Okay? Ngayon nga, hindi nagsasalita tungkol sa harassment, Hindi man lang pinagtatanggol ni BP Sara ang harassment, ang mga Pilipino laban sa harassment na nangyayari sa West Philippine Sea ng mga inchik. So, I think kailangang makapagpaliwanag si Harry Roque, si former President Rodrigo Duterte, at maybe yung foreign secretary natin during the time na si Sorry, something's gone wrong. Please try again. na si sorry, nagsalita ho si Siri, no? Ewan ko kung bakit nagsalita yan. May sinabi siguro ako. So nasa na tayo? Pwede hong kasama rin siya magsasalita ay si Peter Cayetano na siyang foreign secretary during that time. During that time na pumasok sila ng agreement. Kasi sabi ni Harry Roque, it was known. It was not a subject of secrecy. Alam daw yan nung panahong si Alan Cayetano ay secretary ng Foreign Secretary, Department of Foreign Affairs Secretary. So, I think kailangan din siya magpaliwanag bakit sila pumasok sa ganyan. At ano ang nasa isip nila, bakit sila pumasok sa ganyan. An agreement that gives
o that breaks our sovereignty. Ano? Okay? So, I'm just thinking aloud. Hopefully, may makaisip ng ganyan sa ating mga mambabatas na imbestigahan yan. Okay? Sige, bye-bye.